na-vision ko po na pag may unity daw tayo dito sa church, lalago po tayo. Kasi yun po isa na way para tayo po ay magkakaisa. Kasi sabi nga dito, we need unity. Pagkakaisa. Love each other. Kasi sinabi ng Panginoon na tayo, na anak ng Diyos, nagkakaisa tayo sa Espiritu at katotohanan. So, dapat, yun ang dapat natin na isabuhay sa ating buhay. Kagaya ng pagpapalakasan tayo sa isa't isa, encourage one another, good advice to each other, help each other sa mga anumang trabaho na activities po natin dito sa church. Tapos, maging concern tayo sa isa't isa. Yun bang magmalasakitan kung ano po ang kailangan ng isa o kung ano ang gagawin, lalo na po dito sa ating iglesia, na pag magtutulungan tayo, madali ang trabaho at magkakaisa tayo. Pero yung tayo po ay yung magbigayan, hindi po yung magtuturuan. Magkaisa po tayo na nandito sa church. Kasi nga, sabi nga niya, kung sabihin ng Panginoon, share the blessing. Sabi niya, hindi ba isi-share natin din yung natin pagbibigay o tatanggap tayo. So, maganda po yung lahat tayo nagkakaroon, nagbibigayan. Di po ba? Kasi sinabi ko rin dito sa Romans 8:28, ang sabi ko dito sa Romans 8:28, and we know that all things work together good to them that love God, who all the called according to His purpose. Hindi po maganda po yun na tayong lahat magtrabaho lahat ng pari-pariho tayo na walang nagtutulakan, walang yung ibig ko sabihin po, yung walang magtutulakan, walang nagtuturuan, magkaisa tayo, love one another. Kung anong trabaho dito sa church, o tayo magkakapatid, magbigayan po, tulong po para madali po ang trabaho. Di po ba? Amin po ba? Magkaisa. Ayan ang ano po ang talagang gusto namin na magkaisa tayong mga magkakapatid. Wala yung nag-iingkitan, wala yung nagtutulungan, wala yung, uy, si ganyan, ganito, ganyan. So, kung sino po yung willing na tumulong, salamat sa Diyos. At ngayon, yung iba hindi nga pwede kasi nga may mga appointment, so naiintindihan po natin yun. Pero hindi na po tayo nagtuturuan na si ganito, si ganyan. Hindi po ba? Ayun po ang gusto ng Panginoon po sa atin. Amin po ba? Amen. Sabi po niya sa dito pa sa, trust in the Lord with all our hearts and lean not unto understanding. Sabi niya sa Proverbs 3:5-6, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso at huwag tayong manalig sa ating sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad, sa kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Sabi po dito sa Psalm 91:16, sa salvation po to, sabi po dito, with long life will satisfy him my salvation. Aking bumusukin siya ng mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Hindi po napakaganda po yun. Ito naman sa Proverbs 11:25, ang kaluluwang nagbibigay at tataba at siyang dumidilig sa mabidiligan sa kanya. Amen. Dito po sa ano po ito.
Dito po sa John 15:16, tandaan po natin to. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever you should ask of the Father in my name, He will give it to you. Amen. Sabi natin dito na hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Kasi, bakit tayo nandito lahat? Ano po? Siya po ang nag-sat sa ating puso na punta tayo na siya ang pumili sa atin kasi alam niya na pag sumunod tayo sa Kanya, lahat po ng ating panalangin, ipapagkaloob po niya sa atin. Kasi nga po, pag-obedience, may kasama din po yun sa pag-obedience po natin sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pinili niya tayo. Kaya yung sabi mo, yung salitang pinili niya tayo, di ba proud po tayo doon? Dahil siya ang pumili po sa atin. Ito ba? Ito sa Tagalog mo na ito. Sabi na dito. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo. Upang kayo'y umayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, lahat ng hingin ninyo sa aking pangalan ay pagkakaloob ko sa inyo. Isa pa rin po yun na, kaya pinili po tayo ng Panginoon kasi gusto niyang tayo po ay mag-share din, mahumayo, i-share natin ang magandang turo, magandang ano po natin sa Kanya. Di po ba? Kailangan tayo ay kahit na nasa man tayo, pag may nakadupang-parang tayo, pwede natin i-share po ang pagmamahal ng Panginoon, kung anong ginawa niya po sa atin. Dito po ba? Kaya nga, isa pa po ito sa faith, sa Acts 16:31. Ang kanilang sinabi, nananampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong lahat na sambahayanan. We have personal relationship to the Lord. Also our life is need also to ask forgiveness. Dito pa, sa faith na ito, ang kanilang sinabi na mananampalataya daw tayo sa Kanya at ibibigay niya at sa lahat ng ating sambayanan ay ipagkakaloob niya at ang relationship natin kay Lord at yun ay ang ating ibabahagi at humingi din tayo daw ng forgiveness, kapatawaran. At tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga maasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Amen. Isa pa po sa unity po, yung do your best, preserve the unity which the Spirit gives. Sa Philippians 2:3-4, don't be selfish, don't try to impress others. Unity brings happiness. Unity brings happiness and loyalty. Unity brings sacrifices. Unity is diversity. Unity is never occurs by accident. Live a life that measures the power of unity and prayer. Alam niyo po sa Ephesians, marami pong turo sa Ephesians na magaganda po. Basahin niyo po sa Ephesians, maganda. Ito po ito sa Ephesians 4:3. Pagsumikapan ninyong mapanatili ang magkakaisang mawala sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Dito po na po ako sa conclusion. Sa about giving na po ito,
Corinthians 9:6 until 8. Sabi po dito, the more you give, the more you bless. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isang dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maliwanag sa Diyos, maliwanag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay may kusang pagkakaloob. Amen. Magagawa ng Diyos na pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magandang pagkayo sa pagpagamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen. Ganito rin po sa Mateo 6:33. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Basahin po natin itong Psalm 91 po. Lahat na po yung sa Psalm 91, nandun na po lahat ng ating kaligtasan at lahat ng po. Magmula po sa 91:1 until 16 ng Psalm po. Magandang hapon po sa ating lahat.